sigurado magiging presidente ng bansa yan. Robin Padilla, patatakbuhin natin. Kaya nasa isip ko ay si Robin Padilla, bata, mababa ang kalooban. Ano tingin nyo mangyayari sa atin dyan, mga kachika? Ngayon, imagine nyo na lang, i-visualize nyo yung ngayon mananalo siya, mga kachika, 2028. Pagkapangulo, President Robin Padilla, mga kachika. Ano sa tingin nyo yung mangyayari sa atin? Magandang araw mga chika, Rigel po ulit ang Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balita. Kung marami ang nagulat noon sa ginawang pagtalon ni Robin Padilla mula sa showbiz papunta sa Senado, ngayon mga chika, meron akong tanong sa inyo. Ni minsan ba pumasok sa isip nyo na si Robin Padilla ay ang ating magiging sunod na pangulo dito sa Pilipinas? Narinig niyo mga kachika. Yan kasi ay narinig ko dito sa isa sa mga latest live stream ni former presidential spokesperson Salvador Panelo. At yan nga mga kachika ay binibigyan emphasis niya yung kanyang pagsuporta sa mga Duterte. At ayon sa kanya mga kachika, si Inday Sara daw kasi talaga yung talagang merong karapatan mga kachika para tumakbo sa pagka-presidente sa taong 2028. Ayon sa kanya mga kachika, makonvict man daw si Inday Sara or hindi. Mga kachika, sigurado daw yung pagkapanalo niya sa pagkapangulo. Pero here's the thing mga kachika, ito na yung medyo nakakagulat at nakakatawa. Kasi mga chika, kung si Inday Sara daw ay hindi tumakbo sa pagkapangulo, mga chika, si Robin Padilla yung patatakbuhin nila. Mga chika, kayo mismo, panoorin nyo to. Ma'am, swerte man o hindi, tandaan nyo, sasabihin ko sa inyo, si Inday Sara ay magiging isang martir na political martyr. At siya ay yayakapin ng taong bayan na sukang-suka na sa ginagawang lalapastangan sa kanyang karapatan at paninira sa kanya. Yayakapin si Inday Sara, mamahalin ng taong bayan. She can now lay a valid claim for a rightful succession to the presidency. Magiging presidente rin siya. Yan, maniwala kayo. Absueltuhan o makundik yan, sigurado magiging presidente ng bansa yan. Maliban na lang kung hindi siya tumakbo. Pag hindi siya tumakbo, si Robin Padilla, patatakbuhin natin. Kaya nasa isip ko ay si Robin Padilla, bata, mababa ang kalooban, ibig sabihin humble, hindi korap, hindi nasisilaw sa pera, magalangin, napakagalingin na bata, maalalahanin. So napanood nyo mga chika kung paano niya gina-justify na itong si Robin Padilla ay qualified na maging Pangulo ng Pilipinas. So kagaya nung tinanong ko sa inyo kanina mga chika, ni minsan ba ay pumasok na sa isipan nyo na itong si Robin Padilla ay ang ating magiging Pangulo? Di ba chika? Siya yung magiging head natin, siya yung magiging leader dito sa Pilipinas. Siya technically yung magpapatakbo sa buong bansa natin. Ngayon mga chika, kung hindi nyo pa naiisip yan, isipin nyo na, imaginein nyo na ngayon. Kasi iyan pala yung target nila mga chika sa 2028 kapag etong si Inday Sara ay hindi tumakbo. Ngayon mga chika, here's the thing alam naman natin na kahit sinong mamamayang Pilipino ay may karapatan tumakbo bilang isang public servant. Kumbaga as long as ma-meet mo yung requirements mga kachika, ay pwede kang magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Kaya mga kachika, minsan naaabuso na yan. Ngayon ang nakakatawa hindi naman kasi yan maaabuso. Kung hindi tayo magpapaabuso, tayo rin yung bumoboto mga kachika. Ngayon etong si Robin Padilla, hindi naman tayo nang huhusga. Pero tignan natin mga kachika, binigyan natin siya ng pagkakataon makaupo, makakuha ng isang upuan sa Senado. Ngayon mga kachika, in general picture tignan natin yung naging performance ni Binoy bilang isang senador. So mga kachika, sa kanya na mismo nang galing dati
na hindi siya makasabay sa mga usapin sa Senado, lalo na kapag ito ay English. Isipin niyo mga kachika, senador ka. Sa'yo mismo nang galing. Hindi ka makasabay dahil hindi mo maintindihan yung lengguwahe ng Ingles. So mga kachika, kung yung mga Pilipino pa nga lang ay hindi mo na maintindihan, paano pa pag makikipag-usap ka sa ibang nationality? Mga kachika, English yan. It's an international language. To avoid yung mga chika, language barrier. So kahit international language, hindi pa rin maintindihan ni Robin Padilla. So isa na yan mga kachika, Pangalawa, tuwing may mga national level na usapin sa Senado, mga critical mga kachika na usapin, tuwing naiispatan si Binoy, ang ginagawa niya lang doon ay nagmumukbang, nagpo-food trip mga kachika. For some reason hindi natin siya maringgan ng mga very relevant na mga tanong kapag sila ay may nakaupong resource person doon. Kumbaga mga chika, nakikinig siya, doon pa lang siya parang natututo, which supposed to be mga chika, dapat bago pa lang siya tumakbo bilang senador, pinag-aralan niya muna. Hindi yung pag-upo niya, tsaka siya mag-aaral. Di ba, chika? Pwede ba yun? Kung baga, trial and error, pag upo mo, tsaka mo titignan kung kaya mo. Dapat, di ba mga chika, alam mo na yun bago ka tumakbo, dapat sigurado ka na kaya mo. Nasa iyo na dapat lahat ng skill set. Kasi mga chika, yung posisyon na yan, hindi basta-basta yan, gagawa ka ng batas dyan. Di ba mga chika? So, tignan natin mga chika, yung pangatlo ito yung dito siya nag-trending mga chika Naalala nyo ba nung nagkaroon ng Senate session kung saan dininig sa Senado yung kaso ni Sandro Mulak tungkol sa sinapit niyang pang-aabuso mula sa kamay na mga GMA contractors. So mga chika, si Robin Padilla, ating mahal na senador, yung nag-lead, naging chair committee doon sa hearing na yon. At for some reason na naman mga chika, nagkalat na naman doon si Robin Padilla. Isipin nyo senador, nagtanong sa isang abogado kung ano nga ba dapat ang gagawin niya kapag siya ay nagkaroon ng urges or sobrang pagkalibog. Mga kachika, tinatanong niya yan nakaupo siya sa Senado. Ano daw ba yung gagawin niya kapag siya ay libog na libog? Mga kachika, habang yung buong bayan namumroblema dito sa Pilipinas, ang iniisip pala ni Senator Robin Padilla ay yung personal na libog niya. Mga kachika, alam nyo ba yung sagot ni attorney dyan? Magdasal ka, Mr. Robin Padilla, idasal mo na lang yan. Di ba mga kachika, ang daming nang basya ka na dyan. Personally mga kachika, ako hindi ko na alam kung ano yung ire-react ko dahil yan mga kachika ay ibinoto natin dyan. Siya yung nagtapwa ng botohan sa pagkasenador. Si mga kachika, so mapapakamo tayo ng ulo dahil yan pala yung ibinoto natin. Yung biniisip pala nung ibinoto natin ay yung libog niya kaysa intindihin niya yung mas importanteng mga problema dito sa Pilipinas. Kaya dito kay Salvador Panelo, doon sa sinabi niya na kumbaga si Robin Padilla patatakbuhin nila sa pagka-presidente 2028 elections. Mga chika, parang sobrang baba naman yata ng tingin niya sa Pilipinas. Ganun na lang ba tayong mga Pinoy? Robin Padilla mga chika, hindi naman sa inuhusgahan natin siya kasi sabi nga ni Salvador Panelo hindi siya korap, mahal niya yung Pilipinas, mabait siyang tao. Yun lang ba yung basihan natin mga chika sa pagbuboto ng isang leader? Bilang isang pangulo ba dapat mabait ka, mahal mo Pilipinas? Yun lang ba yun? Kumbaga mga chika, kahit na ba no read no write ang patatakbuhin mo, kahit ba patatakbuhin mo alam nyo walang experience sa politika or walang experience sa pakikipag-communication, basta mahal niya ba yung Pilipinas mga chika, okay na tayo doon? Ano tingin nyo mangyayari sa atin dyan mga chika? Ngayon imagine nyo na lang, i-visualize nyo yung future natin sa 2028 kung sakali na manalo ulit si Robin Padilla kasi nanalo sa pagkasenador number 1 siya sa botohan Ngayon mananalo siya mga kachika 2028 pagkapangulo, President Robin Padilla mga kachika. Ano sa tingin nyo yung mangyayari sa atin? Ngayon uunahan ko na kayo, I have no grudges against Senator Robin. Kumbaga mga kachika, nire-respeto ko pa rin yan kahit ganyan siya. Pero sana wag niya naman abusuhin.
Kasi mga chika, tayo real talk dito. Kumaga nakasalalay dito yung future natin at nung mga anak natin at yung mga susunod pang henerasyon. Ngayon ipapaubaya ba natin yan sa kamay ng isang taong nakita na natin mga chika yung kanyang ginagawa nung siya ay nakaupo bilang isang senador? Mga chika, technically oo lang ng oo yan eh. Kumaga nakikinig lang yan sa ibang mga veteranong senador kung ano yung sinasabi nila. Tapos tsaka siya uulit or tsaka niya sasabihin or alam niyo i-rephrase niya lang yung mga tanong. As simple as that mga kachika. Kasi nga hindi niya naman maintindihan eh. Hindi siya makasabay. Kumbaga mga chika, dyan pa lang siya natututo, dyan niya pa lang inaaral, which is wrong. Di ba mga chika? Mga chika, para sa akin medyo acceptable pa no? Kung tatakbo siya sa local government na lang, doon na lang. Kumbaga mga chika, feeling ko mas may maiko-contribute siya doon eh. Kaysa mga chika, tatakbo siya dyan sa taas or tatakbo siya dyan sa baba. Di ba mga chika, medyo critical yung mga posisyon na yan. At worse kung pumayag siya or talagang matuloy na siya yung patatakbuhin bilang Pangulo sa 2028 presidential election. Mga kachika, hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin. Kaya mga chika, alam nyo sa totoo lang etong si Robin Padilla, si Bong Revilla, si Lito Lapid, isa to sa mga reference na nakikita ko. Kaya yung mga artista ngayon ay sige lang ang pasukan sa politika. Kahit walang experience, kahit hindi naman sila qualified talaga educationally, professionally, mga chika, basta talon lang sila ng talon. Ngayon hindi ko maintindihan kung bakit tayo rin binoboto rin natin sila, tayong mga Pilipino. Kagaya nito, yung bago lang, di ba? Si Rosmar, mga chika, papasok ng politika. So, di ba mga chika, isang malaking halimbawa. Ngayon, meron din akong narinig mga kachika or nabasa kagabi. Si Ayon Perez, papasok na rin sa politika. Ngayon mga kachika, marami pa tingin ko yung mga papasok na yan ng politika na galing sa showbiz. Kasi marami pang araw para mag-file ng Certificate of Candidacy. So let's all be wise mga kachika. Pag-isipan natin mabuti. Tignan natin kung yung iboboto ba natin qualified para pagsilbihan at ma-improve yung buhay natin. Kumaga, hindi lang tayo dapat makakita ng mga gwapo or magaganda sa harapan natin. Dapat mga kachika, yung may maiko-contribute para gumaan yung buhay natin, para gumanda yung future natin, yung mga anak natin. Yun lagi nating iisipin. At para naman kay Salvador Panelo na hanggang sa ngayon ay nire-respeto ko pa din. Sana bago ka mag-nominate ng isang presidential candidate, isipin mo naman mabuti bago ka magbitaw ng pangalan. Matalino ka So alam mo kung sino yung mga taong qualified, yung mga taong alam niyo yun, may karapatang tumakbo para tayong mga Pilipino, ang buong Pilipinas ay talagang ma-improve niya, maayos niya, matulungan niya. Ang pagkapangulo, patatakbuhin yan ang buong Pilipinas. Siya yung magiging leader natin Siya yung magiging representative natin sa buong mundo. Siya yung magiging medium natin para makipag-communicate tayo sa sa iba't ibang bansa. Kaya sana bago siya magbitaw nga ng kanyang inonominate na presidential candidate, isipin niya muna. Kaya no offense para dun sa mga fans and supporters ni Robin Padilla, but I'm not seeing Binoy as someone qualified nor even appropriate para maging pangulo ng ating bansa. Ngayon mga chika, let's hear your thoughts Kung kayo ang tatanungin ko, iboboto nyo ba si Robin Padilla para maging pangulo ng bansang Pilipinas kung siya ay tatakbo sa 2028 presidential elections? Ilagay nyo dito sa comment section ng opinion nyo para mapag-usapan natin. Chika Patrol, signing out!